Mga kwento ni Felmo. Ako po si Saldo. Binata pa at mag-isa na lamang sa buhay. Wala na po yung mga kasama ko. Nagkasakit ang mga ito at isa-isa nila akong iniwan. May dulot ng atake, may sanhi ng kung anong sakit na hindi matukoy ng doktor. Komplikasyon sa kidney at bangungot. Hindi ko alam kung bakit ganon. Hindi naging madali sa akin ang lahat. Pero may natuklasan ako na siyang ikinagulat ko talaga. Nangyari ito dekada 90 sa Zamboanga. Maraming haka-haka na kesyo kinulam daw ang pamilya namin. Kung naipatingin sa albularyo ay dapat na agapan ito. Hindi daw pangkaraniwan ang pagkamatay ng sunod-sunod. Taon lang at may ilang buwan pa nga ang pagitan nun. Marami naman umanong magagaling na albularyo sa lugar. Hindi naman maipagkakaila dahil kilala talagang Zamboanga sa mga tangan-tangan. Yun ay ayon sa mga naririnig ko sa mga kakilala. Gusto kong paniwalaan ang mga sinasabi nila. May alam naman ako sa mga ganyan pero hindi ko masasabing buo. Kumbaga nagdududa lang. Maniniwala na lamang ako kapag may ebidensya. Kung makikita ko talaga sa mga mata ko. Inaamin ko na may kaya talaga kami sa buhay. May negosyo ang pamilya namin. Hindi ko na lamang babanggitin dito dahil nga hindi naman patungkol doon ang kwento. Yung masakit yung pagkamatay ng nanay ko sa bangungot nun. Nagdadalang tao pa ito. Buntis siya. Magiging pampalubag sana yon sa pagkawala nila tatay at mga abuelo ko pero sumunod din pala ang nanay sa kabilang buhay. Pinakahuling namatay si nanay. Sinundan niya si lola. Ang pinakauna ay si lolo tapos si tatay. Ang mga abuelo ko sa dito ni tatay. Laging nakukunan si nanay. Tigda 2 buwan hanggang 5 nalalaglag ang bata. Nasa edad 19 na taong gulang ako nung masundan na sana pero ayun nga, namatay si nanay. Yung pinagbubuntis niya ay nasa 7 buwan yon. Unang beses na umabot ng 7 buwan. Ito mga kapatid ni tatay ay dinamayan naman ako pero napapansin ko sa kanila na para bang nagdadalang isip. Alam mo, parang may nakatagong lihim na ayaw lang sabihin sa akin. Kung minsan kasi nakikita kong nag-uusap pero kapag lumapit naman na ako, natatahimik sila. Mga kapitbahay ko lamang ang mga ito. Mababait at kahit paalin sa kanila ako magtungo talagang bukas ang kanilang mga pinto ng tahanan. Pwede pa nga akong doon na lang tumira Etong bahay namin malaki ito. Pinatayo ito ng tatay. May 4 na silid. Sa itaas yung 4 at habang sa ibaba naman ay 2. Sa mga unang mga buwan ay binalot ako ng matinding kalungkutan. Halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Tapos minsan ay naisipan ko pang magpatiwakal. Mabuti na lamang at tinadalaw naman ako ng mga kaanak namin. Pinapayuhan at pinapasaya. Isang araw, habang nasa bahay ako at kung hindi ako nagkakamali noon ay dapit hapon na. Kasalukuyan akong nagpapausok sa labas noon. Nakagawian na kasi namin ito lalo't nasa liblibang lugar at maraming lamok sa gabi. Nang may napansin ako sa itaas ng bahay. Sa bintana, may tila nakasilip doon na bigla na lang nagtago. Yung tipong mula sa ibaba, umangat ang ulo. At noong nasipat ko ay biglang naglaho ito. Nagtaka ako nun. Wala naman kasing ibang tao sa bahay, lalo pat araw ng klas yon. Ang mga pinsan ko ay abala at hindi bumibisita. Hindi naman pwedeng isa sa mga tiyo at tiya ko ito dahil may kani-kanila din silang pinagkakaabalahan. Maliban na lang sa linggo dahil magkakasama kami nun. Tumigil ako sa ginagawa ko.
Dali-dali ako noong pumasok sa bahay at doon ako sa may kusina dumaan. Pagkarating sa sala ay tinatanaw ko ang bawat silid. Makikita kasi ang 4 na silid sa ibaba nun. Bali may railings ito at ang mga silid tulugan na yon ay nakadungaw talaga sa may sala. Lahat naman nakasara. 3 dito ay nakakandado pa. Ang isa lamang ang hindi na kung saan nakabungad ito banda sa may likuran. At ito ang silid tulugan ko, Sir Seth. Ang silid naman kung saan may nakita ako ay yung silid na wala pang umuuko pa. Umakyat ako doon at kinuha ko ang mga susi sa may dingding sa gilid ng pinto ng silid ko. Binuksan ko yung kwartong yon. Nasa may harapan ito banda. Dahan-dahan kong pinipihit ang doorknob. Hanggang sa may tila bang sumampal sa akin na hangin nun. Ang lamig nito na siyang ipinagtataka ko. Salamin ng bintana, sliding na may kortinang puti, pero nakasara yon. Nakapagtataka, may hangin. Bagamat ganoon ang pakiramdam ay pinasok ko pa rin ito. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkawindang ko nang bumungad sa akin ang sangkatutak na gamit na nakakapangilabot tingnan. Mga decoratives na posturang diablo at yung nakalapag sa sahig ng mga kandila. Kulay itim lahat ng ito at may mga nakatirik pa sa paligid ng isang napakalaking bituin. May mga bungo pa ng tao na nasa bawat kanto ng silid na yon. May nakalatag na carpet pero kulay pula na may pintik na itim. Yung figura dito parang, alam mo yung simbolo ng flag ng Nazi. Yung 2 Z na pinagpatong. Ganoon ang pagkakalarawan ko. Nabasag ang pananaw ko noon sa mga bagay-bagay. Ang lahat ng nakikita ko kung tama ako ng hinala ay gamit ito ng mga tinatawag nating Antikristo. Nakita ko na ito sa isa sa mga aklat na naroroon sa ibaba nun. Mga kulto. Papanong meron dito? Yan ang tanong na bumabagabag sa buong pagkatao ko. Napaupo ako sa may sahig at para bang mababaliw ako sa kakaisip matapos matunghayan ang ganon. Hilaw ako sa paniniwala sa ganito, pero ano yun? Para saan ang mga nakita ko? Hindi ba maging kayo mapapaisip din? Hindi naman pwedeng sabihing dekorasyon lamang yon. Matino ba ang tao kapag may mga gamit na ganun sa bahay? Bukod dito ay merong aparador. Malaking aparador na kakasya ang 2 tao. Parang kabaong ito sabog. May napakalaking salamin na tinabunan naman ng telang kulay itim. Tumayo ako at tinanggal ang tela. Nakikita ko ang sarili ko. Ang kabuang postura ko. Hanggang sa bigla na lamang nagbago ang mukha ko noon. Pumangit ang mukha ko doon, Sir Seth, na siyang kinilabutan talaga ako. Parang diablo. May makapal na kilay at parang mata ng uwak ang mga mata ko noon. Nagbabaga pa. Napaatras ako noon at napasalampak sa katapat na dingding. Hindi nagbabago ang postura ko. Ganun pa rin. Hanggang sa bigla na lamang pumihit ang trangkador noong aparador na yon. At unti-unting binabalot ang silid ng lamig na hindi ko mawari sa kung paano nangyari. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa may pinto pero nagsara ito ng kusa. Nagsisisigaw ako at humihingi ng tulong. Tumayo at sumilip sa bintana. Pero walang katao-tao sa labas. Ang bahay ng mga tiyo at tiya ko ay nasa kabilang parte ng bahay. Kumbaga, hindi makikita ito sa bintanang yon maliban na lamang sa kasagingan na malawak na may halong iba't ibang kahoy. Ang masaklap, hindi ko mabuksan ang bintanang salamin. Lumangit-ngit ang pinto ng aparador. Paglingon ko doon ay nakabukas na ito.
Maliit na siwang perong kitang-kita ko na may nakasilip na mga mata. Nagbabaga ang mga mata hanggang sa may umusling kamay na siya namang mas lalong nagpatakot sa akin nun. Kulay abo ang kamay, ang hahaba ng mga kuko na kulay itim. Naririnig ko doon ang mahinang halakhak na parabang paos na tao. Sabi ko'y huwag niya akong sasaktan. Dagdag ko pa'y huwag niya akong lapitan na parang gusto ko nang basagin ang salamin noon sa bintana. Ang problema nga lang ay mataas ang bahay namin. Kamatis talaga ang bagsak ko kapag tumalon ako doon. Kumuha ako ng maipapalo. May nakasandal naman doon na bagay na parang matibay na kahoy. Pero nang mahawakan ko ito, ganun na lamang ang pagkagulat ko, gawa ng buto pala yon. Napapamura na ako. Ang kilabot sa katawan ko noon ay yung tipong konti na lang ay mababaliw na talaga ako, Sir Seth. Hanggang sa nagsalita yung naroroon sa loob ng aparador. Ang sabi nito'y ba't umano ako natatakot wala naman umanong dapat katakutan. Dahil kung tutuusin umano ay mas natatakot pa daw itong nilalang na ito sa akin. Pagkatapos magsalita ay tumaway ng tumawa at nagsara na pabalik ang pinto ng aparador na ito. Kasabay naman ito ang pagbukas din ng pinto ng silid na yon na parabang kung sana lang. Nawala din yung kakaibang lamig. Tapos magaan na ang pakiramdam ko na hindi katulad kanina. Na parang kulob. Yung tipong mahirap huminga. Dali-dali akong lumabas ng bahay. Nagtungo kaagad ako sa bahay ng tiyo kong si Amonte. Pinakapanganay ito. At ang bahay na tinitira nila, ito yung kumon. Nagkataon namang kakarating lamang ng tiyo Amonte. Kaagad kong sinabi sa kanya ang natunghayan ko na kako ay may nilalang doon sa bahay namin. Bukod pa dyan ay may silid din na parang sa kulto. Tiyo, ano bang meron dun? Bakit may ganun sa bahay? Ngayon ko palang ulit nabuksan yung silid na yun. Dati nakita ko na yung loob nito pero wala pa po yung mga gamit dun eh. Kung ganun nakita mo na pala, Saldo. Hindi kita masasagot dyan. Wala akong kumpletong detalye maliban na lang sa tiya mo, gawa ng kasapi naman yun eh. Anong kasapi po? Anong detalye? Diretsyon niyo ako. Tanong ko habang natataranta. Ayon sa tiyo ay kulto umano ang lolo kong si Ireneo. Kasapi daw dito ang tatay ko, ang tiya Enra at iba pang hindi nila kilalang tao. Dito sila sa bahay dati pero dahil sa nakapangasawa ako ng sobrang relihiyoso, ilipat ng tatay mo dun sa bahay nyo. Ang lolo mo din naman ang dahilan eh. Hanggang dyan lang yung nalalaman ko. Umaalis ako noon kapag may ibang tao na ako nakikitang bumibisita. Maliban na lang sa tatay mo. Yung nakita mo ba? Nasa loob ng aparador. Opo, pero kamay lang yung nakita ko at mga mata. Nakita ko yung sarili ko dun sa salamin. Para akong diablo, tiyo. Yung nakita mo sa salamin, yun ang itsura ng nasa loob ng aparador. Hindi yun lumalabas kapag may araw. Lalabas yun sa gabi. Wala kang alam dito. Marahil nga tumatabi pa sa pagtulog mo eh. Gumagala ang laman nun sa loob ng bahay nyo. Gulat na gulat ako nun. Bagay na masasabi kong talagang, ewan ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi pero nakakakilabot isipin. Wala namang idinugtong pa si tiyo. Pero hindi ako umuwi nun. Hindi naman naging problema gawa ng gaya ng sinabi ko. Bukas ang pinto ng mga bahay nila para sa akin. Sabi pa ng tiyo, kung gusto ko doon doon na lang daw ako sa kanila. Inantay kong dumating ang tiya Erna, yung bunso. Ang sinundan niya ay ang tiya kong si Joanna na nasa babaan naman bandang tirahan. Si tatay kasi ang pangalawa. Bali 5 naman talaga silang lahat kaso anak sa labas ang isa. Pero naroroon pa rin naman ito sa lugar lang. Pero hindi maganda yung pakikitungo nito sa mga kapatid niya.
Maliban na lamang sa mga pamangkin. Siguro'y may hindi pagkakaintindihan nun. Gabi na nang makarating si Tia Erna. Hindi na ako nagtungo sa kanila. Si Tio na ang nagsabi dito na puntahan daw ako sa bahay nila dahil may sadya ako nun. Ay na nga, tinawag lamang ako ng Tia Erna sa likod ng bahay nila Tio nang makarating ito. Mapapansin kagad na sobrang sela ng sasabihin niya. Nagpapalinga-linga pa kasi yun tapos ang likot ng mga mata. Sabi sa akin ni Amonte ay may problema ka daw at doon ito sa isang silid. Nagparamdam ba sa'yo? Sinelyahan na yun eh. Bakit nagpakita? Hindi ko alam, Tia. Hindi ko nga maintindihan ng lahat eh. Ano po ba talaga? Sabi ng Tiyo, kulto ka daw. Tama po ba? Kayo ng tatay ko. Tumango si Tia. Pero ayon dito ay dati daw yon. Tumiwalig na daw siya nang may mga nangyari. At ang pangyayaring ito ay ang pagkamatay ng bawat miyembro. Napanganga na lamang ako noon. Dahil ang ikinamatay umano ng mga kasama ko sa bahay, posibleng yun ang dahilan. Bali ito ang pinagmulan. May mga albularyo kasing nakabangga ang lolo mo. Marami saldo. Marami para lang puksain ang grupo. Hindi ka ba nagtataka? Lahat ng ikinamamatay ng mga kasama mo sa bahay, mapapatanong ka kung bakit at sa ano ang totoong sanhi. Lumaban kasi ang lolo mo. May mga napatay din siya. Maging ang tatay mo lumaban din pero hindi sinapat ang kakayanan nila dahil nga marami talagang kalaban. Akala ko nga'y madadamay kami. Ipinagpasalamat ko na lamang na walang nangyari. Ikaw, posibleng may gawin din sila sa'yo. Ikaw ang huling tao sa bahay na yan. Siyempre nadagdagan yung takot ko nun. Hindi ko na halos maproseso sa isip lahat. Dagdag ng Tia. Kulto sila pero hindi naman nangahamak. Iba nga lang ang sinasamba. Matagal na umanong sinisita ni nanay ang tatay ko noon dahil nga ito ang nagiging dahilan kung bakit laging nakukunan ng nanay ko. Dahil kinokontra umano o pinipigilan ng mga albularyo ang magparami ang magulang ko noon. Pinuputol umano ng mga manggagamot na maparami ang kultong ito. Bawat nagiging binhi sa sinapupunan ng nanay, pinapatay ng mga albularyo. Medyo nagalit ako noon. Galit sa tatay ko at galit din sa mga taong naging kabangayan nila. Dapat ay walang idinamay kung sila tatay at lolo lang. Sila lang dapat eh. Pero maging sinanay ay pinatay din at makailang beses nang pinatay ang ipinagbubuntis niya noon. Si Lola nga na ang lusog at sobrang bait noon eh, natake na lang bigla. Walang sakit sa puso yan ah. Walang altapresyon at kung ano-ano pa. Ayon kay Tia, pinarusahan daw lahat ng nasisilungan ng bahay namin. Ako lang daw ang nakaligtas. Hindi naman daw nananakit ang nilalang doon sa aparador. Masama, dahil nga diablo umano yun. Pero sumasang-ayon ito sa pananaw ng lolo. Kung hindi manghahamak ay hindi talaga manghahamak. Pero kapag humiling umano ng paghihigante at hindi nagawan ng paraan ng katunggalinon, mamamatay na lamang ito ng walang kahirap-hirap. Huwag daw akong mag-alala. Hanggang sa pagpaparamdam lamang daw yon. Siguro ay dahil ako na lamang ang nakatira at gusto na nito ang bagong amo. Hindi ko alam pero iba na yung pakiramdam ko nun. Oo at nabaliktad ang pananaw ko. Natakot ako at sobrang nawindang sa mga pagsisiwalat na yun pero parang gusto kong gumawa ng paraan para mahanapan ng hustisya ang pagkamatay ng nanay. Umuwi ako dala ang takot na may galit. Walang ano-anong pinasok ulit ang silid na yon. Binuksan ko pa ang aparador pero walang nilalang akong nakita. Bakante lang ito na may maraming nakapaskil na papel sa bawat sulok nun. Nababasa ko yon pero hindi ko maintindihan. Parang lingwahe ng banyaga. Hindi na ako kumain. Wala akong gana. Natulog na lamang ako noon at alam niyo ba kung saan ako natulog? Doon lang sa silid na ito. Para ba akong baliw? Hindi ko alam
Basta pumasok na lamang sa isip ko na doon ako matulog. Parang may nag-uudyok sa akin noon. Nagising ako pasado 11:00 ng gabi. Sa mga sandaling ito ay nagtaka ako gawa ng nakapatay ang ilaw. Alam ko naman na bago matulog ay bukas lamang yon. Pero nakapatay at yung mga kandila na nasa paligid ng isang bituin nakasindi. Oo, at may ilaw ang mga ito. 6 yon at ang isa ay nasa gitna. Lahat ng ito'y nakasindi talaga. Tiningnan ko yung pinto. Nakalak naman. Naiisip ko noon na baka pumasok ko dito si Tia nang wala akong alam. Pero nakalak yon. Tangan ko pa ang susi at wala itong ibang duplicate na nakabukod. Bagkus ay lahat ng mga yon ay nasa isang ring lang. Bumangon ako pero paglingon ko sa salamin, napaatras ako sa gulat. Ang imahe ng kabuuan ng katawan ko ay yung dyablo. Walang salawal, nakahubot-hubad lang ito at nakakapangilabot ang itsura. Kulay abo, maitim ang labi, mga kuko at may mga sungay na maitim din. Tapos ay may balahibo itong kulay puti. Yung mga mata ay para bang uling na nagbabaga. Ilang mga sandali tumayo ako. Kasabay noon ay tumayo din ang nilalang sa imahe. Parang ako siya. Ang seryoso na mukha niya. Nakatitig lamang ito sa akin hanggang sa nagsalita yon. Ito yung boses na narinig ko sa kanya kaninang hapon. Di ba, hindi naman ako nananakit? Bakit ko naman sasaktan ang kahuli-hulihang amo ko? Gusto mo bang malaman ng lahat? Demonyo ako pero kung gaano kabait ang mga amo ko ay ganun din ako. Pero kapag masama, ganun din ako kasama. Isang uri ako ng diablo na kabatay sa pag-uugali ng isang tao. Kalmado ka ngayon, kalmado din ako. At kapag natatakot ka, natatakot din ako kagaya ng nangyari kanina. Anong ibig mong sabihin? Ako ba yung amo mo na ngayon? Ikaw ako? Hindi ka nagkakamali. Lumipat na ako sa iyo mula nang mamatay ang tatay mo. Anino mo lang ako at sunod-sunuran sa gusto mong gawin. Prinotektahan ka ng tatay mo. Buong lakas at kaalaman niya ang iginawad niya sa iyo para hindi ka tablan ng kung anong pinaggagawa ng kalaban niyo. Alam mo, hindi porket isang kulto'y masama na. Oo't madilim ang paniniwala pero hindi lahat masama. Karamihan dito'y naparusahan lamang ng Panginoon niyo. Isang pagkakamali na walang kapantay na kapatawaran. Isang pagkakamali dahil naiswayin ng mali. Ang paggamit ng tama para maituwid ng mali ay isa ding paglabag. Iyon ang sinapit ko. Dahil pinaninindigan ko ang prinsipyo ko. Hindi ako sigurado kung totoo o ito ba talaga ang kabuang salaysay niya. Basta't hanggang sa naaalala ko lang. Ganoon kasi ang pagkakaintindi ko dati. Wala akong idea kung nagsasabi ba ng totoo ito o hindi nun. Demonyo nga, di ba? Bagay na hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan sila. Nagbukas ang ilaw kasabay ng pagsimatay ng mga kandila nun. Nawala din yung refleksyon ko sa salamin na sobrang pangit. Wala nang bahid ng pagkatakot sa katawan ko. Pero naging aligaga na lamang ako sa mga kaganapang nangyari sa mga kasama ko sa bahay na yon. Kinabukasan ay maaga kong pinunta ng tiya. Umaalis kasi ito tuwing 8:00. Nang makita akong paparating, lumabas ka agad ito ng bahay at sinalubong ako. Ang sabi nito, ano umano ang sadya ko nun? Diretsahan yun at dagdag pa ng tiya. Alam niyang may sadya ako at mas mabuting hindi marinig ito ng pamilya niya. Kilala niyo po ba yung mga albularyo, tiya? Teka, ano naman niyang pumasok sa isip mo?
Gusto mong gumante? Huwag pamangkin. Sayang ang buhay mo. Marami sila. Basta kilala niyo po ba, tiya? Taga dito lang ba? Ayon naman kay tiya. Kilala niya. May taga Siraway, may taga Bukiran ng Zamboanga, at may mga pangalang binanggit sa akin ng tiya. At lahat ng mga ito'y iisang grupo lang. Kumbaga pangkat na itinayo para lang puksain daw ang katulad namin. Bawat pangalan ay may kaakibat na lugar kung saan matatagpuan. Sabi ko nun gaganti ako, pero hindi ko pa alam ang gagawin ko. Dagdag ko pa, ayos lang kung si tatay at lolo ang pinatay. Hindi masyadong mabigat yon, pero yari na ring dinamay ang nanay ko at buntis pa ito. Maging ang lola na sobrang bait. Hahanapan ko ng hustisya. Hindi pwede, Saldo. Marami ka pang dapat matutunan. Ni isa ay wala ka pang ang nasimulan eh. Kahapon mo lang nalaman ang lahat. Magpapakamatay ka lang. Huwag mo nang tangkain pa. Pero paano kung hinamak ako, tiya? Wala din po ba akong gagawin? Hahayaan ko lang. Tiya, ako na yung tinatangkilik na amo ng nilalang. Lumipat sa akin mula nang mamatay yung tatay. Nakausap mo? Huwag naman sana. Saldo, huwag ka maniniwala sa kanya. Minamanipula ka lang niya. Lahat ng mga naging amo niya ay mga dating pinuno. Yung tatay mo yung huli. Tapos ngayon, ikaw na. Ikandado mo yung silid na yon at huwag ka nang papasok doon. Napansin ko kagabi na may liwanag mula sa kandila. Alam kong naroroon ka. Pamangkin ako na yung nakikiusap. Huwag mo nang ituloy ang nasa isip mo. Ginagamit ka lang niya. Sa tingin ko hindi po. Sa tingin ko, sarili ko na yung nagtutulak. Sino po bang hindi hahanap ng hustisya sa pagkamatay ng mahal sa buhay, di ba? Lalo pat may pumatay po talaga. Tiya, gabayan mo ako. Kusa ko ito. Sabihin mo lang kung ano mga gagawin ko. Hindi nakapagsalita ang tiya nun. Nagpapalinga-linga pa ito sa bahay nila. Iniwanan ako noon pero nagsenyas ito na babalik siya. Umuwi ito sa bahay nila at mga ilang minuto. Bumalik na yon. Ang sabi nito, inutusan niya daw ang kanyang asawa na ito muna ang umasikaso sa kanilang negosyo. Sumang-ayon naman ito dahil alam ng kanyang asawa kung ano siya nun. Maliban na lamang sa mga anak nito na mga pinsan ko. Alam niyo ba yung aklat sa sala? Yun din palang ipaintindi sa akin nun. Ito yung naglalaman ng mga bagay na nakita ko doon sa may silid. Naroroon din ang nilalang at ang pangalan nito. Hazar. Demonyong bumabatay sa ugali ng isang tao. Naroroon lang pala ang lahat. Naiintindihan ko naman ng mga nilalaman gawa ng nababasa ko yun sa lingwaheng Ingles. Sabi sa akin ng tiya, pag-aralan ko lamang daw yun lahat. Kumpleto ang libro, kasama ang proseso. Buong araw yon, habang binabasa kong aklat ay pinapaliwanag naman ng tiyang ibang hindi ko makuha sa kung paano gawin. Lalo na'y mahihirap. Walang barang kung hindi diretsang parusa talaga. Kumbaga malupitang talandro. May pisikalan din. Ito ay kapag hindi nakuha sa malayuan. Isang buong araw yon bagamat hindi natapos lahat ay kaya ko namang intindihin ito. Buhat ng mga may batayan na akong nasimulan. Lahat po, pangpatay. Yung tipong walang parusa na bubuhayin pa. Pangpatay at ayon sa tiya Erna, ito daw kasi ang kapalit o pakain sa demonyo kapag may isinagawa nun. Papatayin talaga. Dahil kung hindi, ako daw ang mapipinsala nun. Mga isang linggo, pinag-aralan kong maigi ang bawat lugar na nabanggit ng tiyahin ko. May mapa pa ako nun, tapos minamarkahan ko kung saan banda ang bahay. Isa-isa ko na ding nabisita. Kasabay naman noon ay ang pag-alam ko sa kung anong mga nakagawian, anong klaseng tao at gaano ito kabihasa.
Siyempre bilang baguhan ay kailangan kong unahin yung hindi gaano malakas. Baka mabigla ako at hindi ko kayanin kapag yung pinili ko. Mga veterano. Bumili ako ng baril. Patalim na punyal at itak. Ito na ang mga gamit para sa pisikalan at lahat ng ito'y idinaan ko sa ritual. Araw-araw kong nakikita ang nilalang magmula noon kapag nakaharap ako sa may salamin. Doon ko ito nasisilayan. Yan ay kapag may araw. Pero kapag gabi ay nasa anyo talaga ito nalilitaw mula sa aparador na yon. Mas nakakapangilabot ito sa refleksyon ng salamin. Matangkad. Mga angat sa akin ng 2 talampakan. 5'8" ako noon. Sa tingin niyo mula sa height ko kung gaano kaya kataas siya, di ba? Parang basketball player. Manipis ang pangangatawan pero pulido at talagang mabangis. Kalahati sa kanyang katawan ay may makapalang balahibo. Pero mula bewang hanggang ulo, makintab na animoy ng lilimahid sa langis nun. May buhok pa itong pangswabe na para bang may gel na matigas tingnan. Sa kabila ng itsura nito kapag nag-usap kami ay malumanay ang boses niya kahit gasgas. May napili na ako noon. Taga-Bukiran ng Siokon. Pangalanan natin siyang Pablo. Balita ko'y isang rebelde dati ito. Maraming tangan pero hindi naman daw nanggagamot. Madalas lamang itong gumagala at nakikipagsubukan. Hindi ako sigurado noon pero pakiramdam ko talaga'y kakayanin ko ito. Yun din naman ay batay sa naririnig ko kay Azar. Kampante kasi si Azar na sangbitin ko ang pangalan niya. Umupa ako ng bahay malapit sa tinitirahan niya. Bali sa may bandang bayan ako at nagpanggap ng ahente ng lupa. Mga 2 kilometro mula doon sa inuukupa kong tahanan patungong bukid ay ang kinaroroonan na ni Pablo. Tandang-tanda ko ang lahat. Araw yun ng Biyernes at mag-aalas 6 ng gabi. 3 bituin ang ginamit ko. 3 pentagram na pinagdikit-dikit. Bali ang mga galamay lamang ang pinagdikit ko na mga panahon na ito. Tapos ang bawat bituin ay may nakatirik na 13 kandila. Silyado ang silid ko. Tiniyak ko yon kasi nga para hindi ako mamalayan ng kung sinong kapitbahay. Ang dami pa namang marites doon sa lugar. Ang may-ari pa ng bahay, medyo strikto yung relihiyon. 2 palapag ito at nasa ibaba ko sa may bandang likuran. Makailang beses kong tinawag ang pangalan ni Pablo. Lahat ng detalye patungkol sa kanya ay alam ko. Mula sa pangalan, edad, buwan ng kapanganakan na taon, mga kadugo at kaibigan. Tinitiyak ko kasi noon na hindi tatama sa iba ang pakakawalan kong talandro. Kalahating oras ang pagdadasal ko. Dasal na para lamang kay Azar. Malinaw ko lamang, Sir Seth. Bagamat nasa aspeto tayo ng anghel at diablo, pero konting impormasyon lang. Yung mga katulad niya ay dating mga anghel. At bawat anghel ay may kani-kanilang dasal yan. Ngayon dahil itinakwil itong si Azar, naroroon pa rin ang dasal na pakain ito. Kinilabutan ako matapos kong masambit ng kompleto ang dasal. Lumitaw sa harapan ko itong si Azar. Nakadapa pa yon at nakadungaw sa akin ang mukha habang humahagikik ng tawa. Nagpasalamat pa ito dahil nga makakakain na umano siya ng kaluluwa. Mabilis siyang naglaho nun. Kinabukasan, walang ano-anong sumakay ako ng habal patungong bukid. Pasipat-sipat ako doon sa kinaroroonan ng bahay ni Pablo. Nakita ko itong nasa labas ng tirahan. May kinakausap na tao. Gulat na gulat ako dahil walang dinadaing sa katawan. Sabi ko sa sarili ko, hindi ata umubra. Nakatambay ako doon sa may tindahan ng tuba at tabako. Itong si Pablo ay mga ilang distansya lang, tapos ay nasa labas siya ng bakuran ng bahay niya.
na kung saan naman nasa gilid na ito ng kalsada at nasa kabilang parte ako nun. Naging mahaba ang pakikipag-usap niya sa lalaki. Ako naman ay hindi nagpapahalata. Nakasaad din sa libro na posibleng maramdaman ako ng mga sugo sa oras na hindi binasag ang dasal ko. Sugo po ito na ang uri ng mga tao na may taas nun. Natural, isa na dyan ang mga may tanga na albularyo. Ang dala ko na lamang noon ay ang katawan kong pwedeng paslangin ng walang kahirap-hirap. Wala na yung dasal buhat nang tinanggal ko kaagad ito kagabi. Habang nakatambay ako doon na hindi ko na malaya na bigla na lang nagkagulo. Nakatalikod ako noon. Pagtingin ko doon sa kinaroroonan ni Pablo, pinagtutulungan na ito. Nangingisay, sapo ang dibdib at nakalabas ang dila. Umalis ako noon. Napapatango ako habang papalayo sa lugar. Doon ko naisip na hindi pala kaagad nagkakaroon ng tama. Posibleng nasa katawan na ito pero hindi pa kaagad umi-epekto. Naglakad lamang talaga ako noon pababa ng bayan hanggang sa maya-maya pa ay may patrol ng dumaan at tingin ko'y isasalba na noon si Pablo. Sabi ko sa sarili ko, pasensyahan na lamang tayo. Hindi nila masasalba yon. Nanatili muna ako ng mga ilang araw sa bayan. Inoobserbahan ko ang kalagayan sa lugar nila Pablo. Nakalamay na ito. Nakikitambay lamang din ako doon at parang wala lang. Pinapakinggan ko ang mga usap-usapan hanggang sa nakarinig ako ng pag-uusap noon. Hindi daw atake ang ikinamatay ni Pablo. Isang malakas na kulam umano. Palipad hangin. Dagdag pa ng tao ay posible umanong may kabangayan si Pablo. Nadaig ang tanga nito at hindi prenotekta ng katawan. Hanggang sa may lumapit doon. Tapos nalaman kong ito pala ang sumiyasat sa ikinamatay. Nakasombrero di banig yon. Pagkaangat na mukha. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Kasi nga taga-bukiran ng Cebu ko ito. Napatingin pa ito sa akin kung kaya naman sumimple ako ng abante at diretsyo ng lakad palayo. Tinawag ako noon pero hindi ako lumingon. Narinig ko pa nga na hindi daw ako tagaron kung kaya naman nang makarating sa likurang banda. Tumakbo agad ako. Walang lingon-lingon yun dahil kapag huminto ako, yari talaga. Parang sinusundan ako eh. Dali-dali na akong nag-impake pagkarating sa inuupahang bahay. Lumipat ako ng Cebu ko. Hindi ako nangumpahan kasi nga may kaanak ako doon. Pinsan ito nila tatay. Si Tia Miraflor. Hindi totoong pangalan. Gaya ng sa amin ay bukas din ang pinto ng bahay nito para sa akin. Nasabihan pa nga ako na habaan ng bakasyon ko. Total ay malapit naman sa dagat at hindi daw ako mabuburyong. Pero sabi ko mga 2 linggo lang. Sakto kapag nalibing na si Pablo ay uuwi na yung taga Cebu ko. Hindi ko balak birahin yun doon sa lamay gawa ng kapag nangyari yun ay mas magiging sensitibo sila. Alam ko naman kung nasaan ang bahay nito. Pangalanan natin yung Rico. Matanda at patpatin. Wala akong kasiguraduhan dito kung kakayanin ko ba pero dahil sa nakita niya na ako, yun na lang talaga ang opsyon ko. Inutusan ko pang isa sa mga kaanak ko doon na nasa edad 14. Si Glenn. Hindi totoong pangalan. Kako ay puntahan niya ang bahay ni Mang Rico. Alamin lamang kung sino ang mga kasama. Huwag lalapit at huwag kakausapin. Silipin lamang ang paligid noon at bumalik ka agad. Ito yung pagkatapos ng 2 linggo. Umuwi na kasi si Mang Rico noon. Pagkabalik ni Glenn. Ayon dito ay pamilya lamang ang kasama. Simulan ko kaagad kinagabihan ng kaparehong proseso. Baka may nagtataka. Bakit sinasadya akong puntahan ng lugar imbis na doon lang sa amin? Kasi nga gusto ko masuri kaagad ang kalagayan ng kalaban ko. Kapag nasa malayo ako ay matatagalan yon. Hindi 100% na kapag tinamaan ng parusa ay mamamatay. 50-50 lang kumbaga kasi nga may karunungan ng kalaban at baka may malakas itong harang. Ang balik pa naman ito kapag hindi ko napatay,
1 taon sa buhay ko ang mababawas. Nakasaad po yon sa aklat. Mabilis kong natapos ang proseso. Sa may baybayin ko ito ginawa. May kamalig sila Tia Miraflor doon. Medyo mahangin pero hindi namamatay ang kandila. Hindi talaga mamamatay ito sa oras na sindihan. Iba ang ritual para sa basbas. Iba din ang ritual para sa parusa. Kung ang basbas ay kinakailangan talagang nasa kulob ka banda. Kapag parusa, kusa na yung puprotektahan ng kung anong diablo ang lumulukob sa akin noon. Gabi ako dumalaw. Pasado 9:00 yon. Hindi ko na pinagpabukas pa. Gusto kong madalian. Kapag nakita ko sa labas si Rico ay papatayin ko ito gamit ng mga sandata ko. Pero kapag hindi ay uuwi ako at aantay ng bukas noon. Pagkarating ko sa lugar nila, tahimik na. May ilang mga tirahan doon pero magkakalayo. Para bang sinadya ng panahon. Nakita ko si Rico na nagpapaikot-ikot sa mumunting bahay niya. Alam ko na yung ginagawa nito. Nilalagyan niya ng harang ang lugar. Hindi ako nagdalawang isip noong lapitan nito. Pagkabungad ko'y nagulat pa yon. Pumunot ng itak. Sandali! Anong ginagawa mo dito? Kilala kita. Kilala mo talaga ako. Kahit noon pa kilala mo na ako. Naalala mo naman siguro yung pinagpapapatay nyo, di ba? Ako yung huling binhi para tanggapin ang kung ano meron sila. Maniningil lang ako. Pagkatapos kong magsalita ay mabilis na lumapit ito sa akin. Pero tinutukan ko kaagad ng baril sabay paputok sa ulo niya. Isang bala lang. Tumba. Sibat kagad ako noon. Dumiretso ako pabalik sa bahay nila Tia. Tinapos ko ang ilang araw ko na sinaad sa kanila na doon ako mananatili. Saka pa lamang ako umuwi noon. Para akong naging hitman. Masama ang ginawa ko at aminado ako doon. Pero wala eh. Siguro naman naiintindihan ako ng ilan sa tagapakinig. Nung nasa bahay na ako noon ay nagpalamig muna ako. Nakiramdam at naglilibot araw-araw sa paligid ng bahay. Kampante naman ako kapag naroroon ako kasi nga protektado ako ng isinagawang ritual ng tatay ko noon. Hindi ako tatablan ng kung anong igaganti nila sa akin. Isang gabi habang nakatambay ako sa may beranda, bigla na lamang napabisita itong Tia Erna. Ang sabi nito ay yung isa daw sa mga pumatay sa pamilya ko ay umaaligid. Nasa paligid. Mag-iingat daw ako noon. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako mahahamak kapag nasa bahay ako pero kung espiritual hindi ka mahahamak. Pero kapag pinasok ka na, nako, isara mo yung mga pinto at sa loob ka lang ng bahay. Huwag mong bubuksan kapag may kakatok. Hindi naman ako nabahala nun. Ang punto ni Tia ay pisikalan na ang gagawin nila sa akin. Hindi ako pumasok. Sinabi ko lang sa kanya na magtiwala siya sa akin nun. Hindi naman nagtagal ang Tia gawa ng anumang oras daw ay may mangyayari na. Nanatili ako doon at pinapakiramdaman ko ang paligid. Natitiyak kong mainit na sa akin itong mga kalaban. Malamang habang nasa lamay si Pablo ay naipaalam na ni Mang Rico ang patungkol sa akin. Hindi nga ako naniniwala noon na nag-iisa lamang ang nasa paligid nun. Palagay ko marami sila. Pasado 10:00 ng gabi, nagsikahulan ang mga aso nila Tio Amonte. Kasabay naman ito ang pagpatay nila ng mga ilaw. Sa mga puntong yun ay nakakakita na ako ng tao. Sa may likuran nito banda. Hanggang sa biglang dumating muli itong si Tia. Hinila ang kamay ko at pinapapasok ng bahay. Pero sabi ko ay haharapin ko kung sino man ang nasa paligid nun. Kahit ilan pa sila. Yari na rin nasimulan ko na ito ay tatapusin ko na lamang. Umiiyak si Tia. Maya-maya dumating si Tio Amonte. Inawat ang Tia noon at binuhat talaga ito pawis sa kanila. Pinuntahan ko yung likod. Nawindang ako dahil isang nilalang ang bumungad sa akin noon.
Akala ko nung una si Hazar pero kakaiba ang postura niya. Tao na nakabahagat ang pangit ng muka. Sabi ko sa sarili ko, aswang yun ha. Napapailing ako gawa ng alam ko naman mga albularyo lamang ang kalaban ko. Napapaisip ako na pwedeng albularyo din ito pero aswang lang. Magpaganon pa man ay hindi ako nagpatinag. Oo, at nasaan yung pangit siya na parabang pinaghalong paniki at aso. Pero maliit naman ito. Yung tipong bansot. Nanlilisik ang mga mata noon habang dahan-dahan itong gumagapang patungo sa akin. Kasabay ng pagbunot ko ng patalim, binunot ko na rin ang itak. Kaliwat kanan yon. Tapos ay nagpapakawala na din ako ng dasal mula sa diablong nasa katauhan ko. Hayop ka! Lumapit ka ditong aswang ka! Hindi naman pala nalalayo yung abilidad ng grupo niya sa angkan ko. Kampon ka din ng dilim. Sa kabila ng mga sinabi kong yon ay tanging pagtawa lamang ang narinig ko dito. Hanggang sa sumunggab yun na sobrang bilis at hindi ko napaghandaan. Natumba ako at kamuntikan ko pang mabitawan ng itak. Kamuntikan pa akong masugatan ng isang hawak ko noong punyal. Tumayo ako, hinagilap ko ito sa kung nasaan banda. Nakita kong nag-aalidasay ito sa may bandang puno ng mangga. May ilaw doon. Hindi ko alam kung bakit nagwawala yon. Hanggang sa parang may bumuhat dito sabay damba sa may puno. Parang nabalian pa ito. Hindi ako lumapit. Natakot ako eh. Baka kung anong lamang lupa ang kinakalaban nito. Pero mga minuto lang, narinig ko ang boses ni Hazar. Bulong lang yun pero parang nasa malayo siya. Ang sabi nito'y patayin ko na daw dahil hindi na ito makakagalaw. Siya pala yun. Pero bakit ako ang papatay eh? Nasimulan niya na ito. Wala na akong nagawa kung hindi ang lumapit na labang habang gumagapang yon. Nasaan yung tao na at nakausli ng buto nito sa may siko. Tinaga ko yung leeg. Tinaga ng tinaga. Kasabay noon ang paghalakhak ni Hazar. Siguro ako ang pinapatay niya kasi nga parte naman yun ng kasunduan. Sa katauhan ko mangyayari ito at ipapakain sa kanyang kaluluwa. May nakita pa akong tao pero hindi na ito lumapit. Sinigawan ko yun at sinabi kong patayan kami pero hanggang titig lang at umatras na ito. Nagsilabasan sila Tio at nakita nilang lahat ang pangyayari. Ultimo nga mga pinsan ko nakita din yon. Nag-iyakan pa mga ito. Hindi ko na ginalaw ang labi at kaagad na akong pumasok ng bahay. Sila Tio nang umasikaso doon. Kinabukasan ay bumungad sa akin si Tia Irma. Pinapalayo ako nito sa lugar at baka pati sila'y madamay na. Lalo't may aswang pang kasama ang mga kinakalaban ko noon. Maging si Tio Amonte ay ganun din ang payo. Nagmamakaawa sila sa akin. Mabuti daw ako dahil walang kasama. Paano umano sila noon? Nung araw din na yun ay umalis ako. Pinaalam ko sa kanila kung saan ako tutungo. Sa Cebu ko ako gawa ng may mga kaanak kami dito. At kapag may naghanap pa sa akin doon ay pupunta akong Cotabato. Hindi naman na sila tumanggi pa. Magpapadala daw sila ng pera sakaling may kinakailangan ako. Kung pwede nga daw ay mangibang bansa na lamang ako noon. 3 pa ang napatay ko pero naging sapat na sa akin yon. Pero kapag naipit ako sa isang sitwasyon, wala akong magagawa. Ito namang nilalang ay sumasama sa akin kahit saan ako magpunta. Dala ko noon ang mga gamit ko, yung libro at iba pa. Mga buwan din ang pananatili ko sa Cebu ko. Hanggang sa lumipat na ako ng Cotabato. Pero sinusundan pa rin ako. Ayun, meron pa akong napatay. Nung lumipat ako ng Negros, dito ako tumahimik. Wala nang sumusunod pa. Natitiyak kong pinagsisiyan nilang paghamak sa pamilya namin. Dito ako sa Negros nagkapamilya. At dahil sa yaman na naiwan sa akin ng tatay ko ay nagtayo ako ng sarili kong negosyo. Hindi ko nalang babanggitin dito pero payapa ako sa Negros. Saan banda? Sa maikling panahon ay nagkaroon ako ng matinding subok na hindi ko inaasahan talaga.
Dahil lamang ito sa mga nalaman ko. Lalong-lalo na sa nilalang sa loob ng aparador.